Hello po, napag-usapan natin yung sentiment ng guro. Kasi doon daw sa division nila ay nag-endorse na ng ECP. Di mabuti, maganda. Kaya lang daw, qualified naman sila. Kaya lang hindi daw sila na-endorse. Ang sentiment ng mga gurong hindi na-endorse, pero qualified naman, hindi daw sila sinasabihan kung ano yung status ng papers nila. Oo. So, kaya nalulungkot sila. Dapat daw sinasabihan sa sila na na okay yun ang susunod. O, wala daw eh. Hindi raw sinasabi sa kanila kung ano yung status. Kaya nalulungkot sila. Alam niyo, lagi ko sinasabi, no? Talaga merong mga mauuna kasi hindi naman lahat eh. Kung halimbawa, sa division nyo, no? Halimbawa lang na 500 kayo nag-qualified. Tapos, mga 50 yung inuna o 100. Ganun talaga, may mauuna kasi ngayong budget limitado. Pero kayong 400, definite yan na dapat kayo ay isusunod. Kasi yung mga susunod na applicant, susunod sila sa inyo. Ngayon, ang sentiment mo dahil walang sinasabi sa inyo, baka naman isusunod naman na kayo. Oo. Kasi qualified naman kayo eh. Na kahit hindi na maglabas pa ng memo, na sabihin ng isusunod kayo, actually wala namang ganon. Diba? Hanggat hindi binabalik yung papers mo na sinasabing disqualify ka, laban pa yan. Hayaan mo lang, be willing to wait. Ayan. Kasi ang mas masakit dyan, kung ibinilik yan at sinabing disqualified ka. Mas maganda na yung na walang sinabing directive sa inyo na disqualified kayo, hindi kayo endorse. Wala naman sinasabing ganun eh, hindi ba? Ang sentiment mo, hindi kayo sinasabihan kung kumusta yung papers nyo. Tingin ko naman positive yan. Kasi qualified kayo eh. Dapat nga, maging happy kayo sa developments kasi nag-e-endorse, nagpo-promote yung division. Rather than ang malungkot nga dyan kung wala kahit isang napopromote. So kung mayroong napopromote na endorse, magandang development yan. Ngayon ikaw, magantay ka lang. Oo, wag mong isipin na na walang ginagawa. Diba? Wag mo nang isipin bakit hindi kayo sinasabihan. Hindi naman maglalabas ng ng division memo na para inform kayo na mag-wait lang kayo, di ba? Walang ganong memo. Basta nandun lang yung papers nyo. Hanggat hindi naman binabalik yan at sinasabing hindi kayo pwede, push lang yan. Go yan. Huwag kang huwag ka muna mag-worry. Talagang merong mauuna kasi limitado yung budget eh. Kaya nga panawagan natin, sana may nananawagan, dapat daw lakihan yung budget. Totoo yun, no? Totoo yun. Kasi ang malungkot niyan, may ECP promotion. Ang problema, sa dami ng mga nag-a-apply, hindi ma-accommodate because of the very limited budget. Ganun yun. So, ang payo ko dun sa guro na sinasabi niya hindi raw sila sinasabihan kung ano yung status. Kung qualified ka naman, huwag kang mag-worry. Di ba? Kung hindi naman yan binabalik sa'yo at sinasabing hindi ka pa pwedeng ma-endorse, laban pa rin yan. No? Kasi ang ECP naman, ang sabi naman sa ECP, once qualified is always qualified. Kaya lang mag-iintay kayo. Kasi hindi kayo pa pwedeng hindi endorse kung qualified kayo. Uunahin muna kayong lahat. Uunahin kayong lahat.
bago yung mga susunod sa inyo. Ganun yun. Kaya kung hindi nag-update ng status sa inyo, okay lang yun. Di ba? Mag-aantay lang. Talagang ganun. Mag-aantay. Kaya dapat ipanawagan din natin yung... Ay, ako. Nandito ako. Panawagan din natin yung yung lakihan na talaga yung budget kasi ang daming nag-a-apply sa ECP, no? Dapat lakihan na ng government, ng DepEd. Kasi marami namang pera ang DepEd, no? Dapat lakihan na yung budget talaga. At huwag na magsosoli sa treasury. Oo. Huwag na magsosoli sa treasury. Dapat uubusin. At yung priority, yung budget para sa ECP reclassification ng mga guro. So, balikan natin yung teacher. Hindi talaga magbibigay ng memo ba gusto mo para i-update kayo ng status ng ng application mo. Kasi sinasabi mo, wala kayo dun sa listahan ng mga na-endorse pero qualified kayo. Kung ako sa'yo, maging patient lang, antayin mo lang. Antayin mo lang na ma-endorse ka. Di ba? Hanggat hindi binabalik sa'yo, na disqualified ka, happy pa rin, ha?